Samahan niyo po ako mga kapatid na ating pag-aralan ang chapter 33 ng Messages to Young People, entitled Pagkakapareho sa Mundo. Dito mapapansin natin kung meron po ba tayong pagkakapareho sa mundo o makikita po ba ang pagkakaiba natin sa mundo. Kaya sabi sa ating key text sa Romans 12, chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa mundong ito, ngunit mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Gawin ninyo ito upang malaman ninyo kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban ng Diyos. So dito makikita natin sa ating napag-aralan dito sa chapter 12 ng Romans verse 2, huwag tayong makiayon sa mundo kung ano yung nakasanayan nila, kung ano yung nakikita nating nakakaaya-aya sa ating mga mata. Parang nakikita natin na parang gusto din natin gumawa doon. Mga kapatid, maging aware po tayo, maging mapagbantay po tayo sa ating mga gawain, na maging liwanag tayo sa mundong ito. Maraming mga taong gumagawa ng mga ganitong bagay, even tayo gumagawa ng ganitong bagay. At maraming mga taong gumagawa ng mga makamundong bagay na hindi nakakaalam ng katotohanan. Tayong nakakaalam ng katotohanan, mga kapatid, paano natin maibabahagi ang katotohanan kung nakikiayon tayo sa kanilang mga tradisyon o sa kanilang kasiyahan. Nawa makita po natin yung liwanag, makita sa buhay natin yung liwanag na nagniningning ang katotohanan na si Kristo ay namumuhay din sa atin. Tulungan natin ang isa't isa. Magpaalalahanan po tayo, magpatibayan tayo sa ating mga pananampalataya kung ano na yung mundo natin ngayon. Napakasama na po mga kapatid. Kaya huwag po tayong makiayon sa mga ginagawa ng mundo. Mapapansin natin kasi uniformly, makikita natin kung ano na talaga kasama ang mundong ito. Kaya pagpapatuloy, sabi dyan, ang mga naglalakbay sa makitid na daan ay nagsasalita ng kagalakan at kaligayahan na kanilang mararanasan sa katapusan ng kanilang paglalakbay. Ang kanilang mga mukha ay madalas malungkot, ngunit madalas ding kumikislap ng banal at sagradong kagalakan. Hindi sila nagsusuot ng pareho ng mga taong nasa maluwang na daan o nagsasalita katulad nila o kumikilos ng katulad nila. Isang halimbawa ang ibinigay sa kanila. Isang tao tao ng mga dalamhati at pamilyar sa kalungkutan ang nagbukas ng daan para sa kanila. At siya mismo ang dumaan doon. Nakikita ng kanyang mga tagasunod ang kanyang mga yapak at sila'y inaaalay at pinapalakas. Siya ay nakatawid ng ligtas. Maaari rin nilang gawin ito kung susundan nila ang kanyang mga yapak. So mapapansin natin dito mga kapatid na si Kristo po yung halimbawa kung paano tayo sumunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya ano man yung nakikita nating mga nakakabighani sa ating paningin, nawas ang Panginoon po yung ating titingnan. Kasi yung mga naglalakbay sa makipot na daan, makaka-feel po sila ng mga rejections, mga rebukes, but sila ay masaya na naglalakbay dito. Kaya nawa tayong nakakaalam ng katotohanan, magpakita po tayo na tayo'y kakaiba sa mundo. Ipakita po natin yung karakter ni Kristo, ang liwanag ng katotohanan na nagpapabanal ng kaluluwa. Kaya nawa hindi tayo makiugnay sa mga makamundong bagay. At nakikilala natin at marami tayong mga kaibigan na nasa mundo, ipakita po natin yung liwanag, yung katotohanan sa iba. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak na nasa mundo. Kaya nga sabi sa Matthew 7 verse 13, ano ba yung tinutukoy sa malapad na daan? Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan sapagkat malawak ang tarangkahan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at maraming tao ang dumaraan doon. So, pansinin natin na yung daan na tinutukoy dito yung maluwang at makipot. Sa atin mismo, sa sarili natin, ano po ba yung dinadaanan natin? Masikip o maluwang? Yung sinasabi dito mga kapatid, symbolikal na paglalarawan na ang makipot, maraming bawal, maraming rejections, maraming mga bagay na pinagbabawal sa'yo, maraming mga dapat mong gabayan o dapat mong bantayan naggawa na pinagbabawal. At ang maluwang naman, yung walang bawal, na parang ang sarap ng buhay. Pero alam natin kung ano yung nasa dulo. Maging aware po tayo kung kung naglalakad o lumalakad po ba tayo sa maluwang o sa masipit o sa makipot. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo sa bagay na ito kasi hindi po maaaring magbibiro-biroan lamang sa mga ganitong pagpipili ng landas na ating tinatahak mga kapatid. Kasi ang Panginoon po ang nagbigay ng landas, ng tahanan o ng daan para tayo ay makalapit sa Ama. Kaya sa ating buhay ngayon, kung nakikita natin na tayo ay may mga kahinaan pa, ipanalangin natin sa Panginoon na makalakad tayo sa makipot na daan.
Kaya nga sabi diyan, sa malapad na daan, ang lahat ay abala sa kanilang sarili, sa kanilang pananamit at sa mga kasiyahan sa daan. Malaya silang nagpapakasaya at nagagalak at hindi iniisip ang wakas ng kanilang paglalakbay, ang tiyak na kapahamakan sa dulo ng landas. Araw-araw sila'y papalapit ng papalapit sa kanilang kapahamakan, ngunit sila'y nagmamadaling tumakbo ng mas mabilis pa. O kung gaano ito kakilakilabot sa akin. So, ito po yung nakakatakot. Nakikita ni Sister White, yung ating propeta, nakita niya yung daan kung paano yung mga tao lumalakad doon. Yung daan na maluwang, na hindi nila nalalaman kung gaano o anong kapahamakan ang naghihintay nila sa unahan. Mga kapatid, maging aware tayo. Baka tayong nakakaalam ng katotohanan, lumalakad din tayo na naayon sa mundo. Lumakalakad din tayo sa maluwang na daan na alam natin ano yung patutunguhan. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, nawa, bigyan natin ng diin, bigyan natin ng pag-aaral ng mabuti na ang luwang at makipot na daan ay atin pong ikumpara. At alam natin ano yung dulo nito. Kaya sa ating buhay ngayon bilang naglalakad sa makipot na daan, nawa ipangaral po natin ang katotohanan, ipakita sa buhay natin kung sino ang daan ng buhay, sino ang tagapagligtas na inialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya kung mapapansin natin sa malapad na daan, maraming abala. Maraming lumalakad dito na abala at sa kanilang mga pananamit, sa kanilang kasiyahan at sa iba pa nilang mga ginagawa. Kaya mga kapatid, isipin natin tayo mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, baka lumalakad na tayo sa daan na maluwang na alam natin ano yung dulo nito. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na walang magkamali sa landas na pipiliin natin. Kaya kung meron man tayong kahinaan na nakasanayan pa natin gumawa ng mga bagay na makamundo, ipanalangin natin sa Panginoon. Wala pong imposible. Gagamitin niya tayo bilang kanyang mga instrumento para tayo ay patuloy na makapanagumpay at marami pang mga kaluluwa na maakay sa kaligtasan. Dahil marami po tayong mga kaluluwa o mga taong nasa paligid natin na nais makaalam ng katotohanan, na tayo po nawa ay maging daluyan ng katotohanan ito. Kaya nga sabi pa dyan, nakita ko, sabi ni Sister White, nakita ko ang marami na naglalakbay sa maluwang na daan na may nakasulat sa kanila, patay na sa mundo. Ang katapusan ng lahat ng bagay ay nalalapit na. Maging handa kayo. Sila'y tila katulad ng lahat ng walang kabuluhang tao sa kanilang paligid, maliban sa bahagyang lungkot na napansin ko sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pakikipag-usap ay tulad din ng sa mga masayahin at walang pakundangang tao sa kanilang paligid. Ngunit paminsan-minsan, itinuturo nila ng may malaking kasiyahan ang mga titik ng kanilang kasuotan. Hinihikayat ang iba na magkaroon din ng ganoon. Nasa maluwang na daan sila, ngunit nagpapahayag sila na kabilang sila sa mga naglalakbay sa makitid na daan. Kaya tandaan natin, marami pang mga tao na ginagamit ang Panginoon na nasa maluwang pa sila na daan na upang mahikayat yung mga kaibigan, mga kamag-anak na nasa maluwang na daan patungo sa makipot na daan. Hindi naman po kasi nasa on the spot na makakalakad tayo agad sa makipot na daan. Nasa proseso po, kung maaari, ang mga tao ay gagamitin ng Panginoon para makalakad din ang iba sa katotohanan, sa makipot na daan na sinasabi dito. Kaya nawa maakay po tayo ng Panginoon na magpatuloy sa laban, na magpatuloy na lumakad sa katotohanan. So, sabi dyan nun, nasa maluwang na daan sila, ngunit nagpapahayag sila, nakabilang sila sa mga naglalakbay sa makitid na daan. Kaya nga, huwag po tayong mag-judge kung may mga taong nag-struggle pa sa kanilang buhay. Huwag po natin silang bigyan ng mapanghinaan o baka mapanghinaan sila, bigyan ng mga discouragement. Bagkus ipahayag natin si Kristo sa kanila at dahan-dahan malalaman nila ang katotohanan kung sino yung daan na ating nilalakaran. Kaya nga sabi dyan, sinasabi ng mga nakapaligid sa kanila, walang kaibahan sa pagitan natin. Pare-pareho lang tayo. Pareho tayong manamit, magsalita, at kumilos. So, kapag tayo ay nakakaalam ng katotohanan, mga kapatid, pero hindi pa rin natin maipakita sa kanila yung katotohanan na ating daladala, parang magkapare-pareho lang din. Kahit magkaiba tayo ng araw ng pagsamba, pero pareho tayo ng gawa, ng salita at kumilos. Walang pagkakaiba. Mga kapatid, nakakalungkot isipin. Dahil ikaw nakakaalam ng katotohanan, hindi mo maipahayag sa buhay mo yung katotohanan kasi nandito pa sa puso mo pa yung pagsasanay na parang ang hirap sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero kapag
ninais talaga natin na sundin ang Panginoon, malalaman natin at makikita natin na tutulungan tayo ng Panginoon na malakaran ang katotohanan ito. Tandaan, si Kristo po yung landas ng buhay, landas ng tagumpay na atin pong malakaran. At maipakita po natin sa ating buhay ang katotohanan na ang Panginoon po yung nananahan sa atin. Kaya nga sabi diyan, ipinakita sa akin ang pakikiayon ng ilang nag-aangking mga tagapag-ingat ng Sabat sa mundo. O nakita ko na ito'y kahihiyan sa kanilang propesyon. Isang kahihiyan sa layunin ng Diyos. Sila'y nagbibigay ng kasinungalingan sa kanilang inaangking pananampalataya. Iniisip nila na hindi sila katulad ng mundo, ngunit halos wala silang pinagkaiba sa paraan ng pananamit, pananalita at mga kilos, kaya't wala nang malinaw na pagkakaiba. So ito po yung nakakalungkot isipin. Nawa makita po natin, maipakita po natin na yung katotohanan na ating daladala ay makita po sa buhay natin. Kaya nga ipinapakita dito sa ating propeta na nakikiayon lang pala sila. Kasi ang hirap no, nag-aangkin kang tagasunod ng Panginoon, pero in a long run, mga kapatid, nakakalungkot kasi pareho lang pala sa mundo. Yung mga salita natin, mga kasuotan natin, nagkapareho lang sa mundo. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na tayo nakakaalam ng katotohanan. Ibahagi mo yung katotohanan na maipakita mo rin sa buhay mo. Huwag yung panay ka salita, pero hindi nila nakikita sa iyong gawa. Nakakalungkot isipin. Kaya sabi diyan, nakita ko silang pinalamutian ang kanilang mahihinang katawang mortal na anumang sandali ay maaaring mahipo ng daliri ng Diyos at mailagay sa higaan ng pagdurusa. O at sa kanilang huling sandali, ang matinding paghihirap ay bumalot sa kanilang katawan at ang mahalagang tanong na lumilitaw ay, handa ba akong mamatay? Handa ba akong humarap sa Diyos sa paghuhukom at dumaan sa dakilang pagsusuri? So ito po yung pakatandaan natin, ikaw at ako na nakakaalam ng katotohanan ito. Paano mo maipapakita? Paano natin maipapakita ang katotohanan na ating daladala sa bawat sandali ng ating buhay? Paano natin maipapakilala si Kristo sa mundong ating kinagagalawan? Hindi tayo exempted sa mga tukso at pagsubok. Pero nawa maging separate po tayo sa mundo. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na makikipagkaibigan sa mga kaibigan mo sa mundo, kundi ipakita mo si Kristo sa buhay mo. At nang makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan mo, ay makikita nila ang katotohanan na lumalakad ka sa katotohanan. Huwag po tayong tagapakinig lang. Kailangan tagatupad din, kapatid. Tagatupad din tayo ng katotohanan na inialok ng Panginoon sa atin, na nais nating malakaran at nais din ng Diyos na malakaran ng bawat isa. Huwag po nating ipagdamot ang katotohanan na ito'y nakakapagligtas ng tao. Kaya ito ang tanong sa ating buhay, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, handa ba tayong mamatay? Handa ba tayong humarap sa Diyos kung siya ay darating o yung kanyang bugtong na anak ay darating na dito, hahatulan na tayo? Natataka na ba tayo ng kanyang kabanalan, ng kanyang katwiran? Nasa sa atin na po ba yung baluti ng kaligtasan? Nawa atin po itong panghawakan. Atin po ihingi sa Panginoon na yung katwiran, ang katotohanan at ang buhay ay masa atin. Kung dadalhin na tayo sa pagsusuri, makikita po ba sa buhay natin yung karakter ni Kristo? Sabi pa dyan sa page 127 ng Messages to Young People na tanungin sila kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa pagpapalamuti ng kanilang mga katawan at kung may kamalayan sila sa kung ano ang ibig sabihin ng maging handa upang humarap sa Diyos. Sasabihin nila sa iyo na kung maaari nilang balikan at ulitin ang nakaraan, aayusin nila ang kanilang buhay, iiwasan ang mga kahangalan ng mundo, ang walang kabuluhan nito, ang kapaluluan, at magdadamit sila ng may kahinhinan na nagbibigay ng mabuting halimbawa sa lahat ng nasa paligid nila. Mabubuhay sila para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, dito mapapansin natin na kung ikaw at ako, tayo ang nakakaalam ng katotohanan, kung tayo ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, magiging maganda po yung daloy ng mensahe sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na okay yung buhay mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka na matutukso at mapapadapa. Tayo ay may mga kahinaan at nais ng Panginoon na lumakas tayo sa ating mga kahinaan. At tanungin natin ang ating sarili kung tayo po ba'y lumalakad sa katotohanan, atin po bang ipinapakita sa buhay natin yung karakter ni Kristo? Kung dadaan na tayo sa pagsusuri, sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos, atin na po bang dala-dala ang katwiran ng Panginoon? Kaya nga sabi diyan, bakit napakahirap mamuhay ng may pagtanggi sa sarili at pagpapakumbaba? Dahil ang mga nag-aangking Kristiyano ay hindi papatay sa mundo. Madaling mamuhay kapag tayo'y patay na sa mundo. Ngunit marami ang nananabik sa mga sibuyas ng Ehipto. May
hilig silang manamit at kumilos na halos katulad ng mundo hanggat maaari, at gayunpaman ay nais pa ring makapasok sa langit. Ang ganitong mga tao ay umaakyat sa ibang daan, hindi sila pumapasok sa makipot na pintuan at makitid na landas. So ito po yung sinasabi dito na yung mga taong nais maligtas, ninanais pa nilang maligtas pero hindi sila tumatahak sa landas ng buhay. Hindi po tayo makakapunta ng langit, mga kapatid, kung sa buhay natin hindi natin kilala o hindi natin ipinapakilala ang ating Panginoong Hesus. At sabi dito, kung hindi tayo patay sa mundo, napakahirap, mga kapatid, na dalhin yung katotohanan sa buhay natin. Kapag nasa puso pa natin yung mga bagay sa mundong ito, napakahirap. Kaya nawa, panalangin natin sa Panginoon na maihayag natin sa buhay natin mismo yung katotohanan. Kaya nga ang tanong, bakit napakahirap mamuhay ng may pagtanggi sa sarili? Na nakita natin yung ehemplo ng Panginoon na itinanggi niya yung kanyang sarili. Paano siya namuhay sa mundong ito? Nawa makita natin sa buhay natin kung paano lumalakad si Kristo sa katotohanan. Sabi pa dyan, wala silang maiiwang dahilan. Marami ang nagsusuot ng tulad ng sa mundo upang magkaroon ng impluensya. Ngunit dito nila nagagawa ang isang malungkot at nakamamatay na pagkakamali. Kung nais nilang magkaroon ng tunay at nakaliligtas na impluensya, hayaan nilang isabuhay nila ang kanilang pananampalataya. Ipakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga matuwid na gawa at gawing malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyano at ng mundo. Nakita ko na ang mga salita, pananamit at mga kilos ay dapat magpahayag para sa Diyos. So ito po yung nais ng Panginoon sa atin na nakaalam ng katotohanan. Ipahayag mo sa buhay mo. Kasi wala na ka nang makahanap na dahilan kung sino ka at ano yung ginagawa mo. Pagdating ng Panginoon sa ating mundo, hahatulan tayo according sa liwanag na ating natanggap. Kung nalakaran ba natin yung liwanag na yun? Kasi baka maging madilim na po yung liwanag na yun. Kaya nga, nawa maipakita natin yung pananampalataya natin na humahawak sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya sa pamamagitan ng mga matuwid na gawa at gawing malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyano at ng mundo. Kung meron tayong mga kaibigan sa mundo, ipakita po natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung karakter ng Panginoon. Huwag po tayo maging judgmental, kundi ipakilala po natin ng may pag-ibig ang katotohanan. Kaya nga sabi pa dyan, pagkatapos isang banal na impluensya ang ibubuhos sa lahat at makikilala nilang lahat na sila'y nakasama ni Jesus. Makikita ng mga hindi mananampalataya na ang katotohanang ating ipinapahayag ay may banal na impluensya at ang pananampalataya sa pagdating ni Kristo ay nakakaapekto sa karakter ng lalaki at babae. Kung nais ng sinuman na ang kanilang impluensya ay magtaguyod ng katotohanan, hayaan nilang isabuhay nila ito at gayon din ay gayahin ang mapagpakumbabang halimbawa. So, nang ibigay na nga sa atin ng Ama ang halimbawa na si Kristo kung paano siya namuhay sa mundo, nawag gayahin natin ito. Ipakita po natin sa buhay natin yung karakter ng Panginoon. So, kasi meron itong banal na impluensya sa mundo. Marami nang nag-aangking mga they are Sabbath keepers, sila ay nagiging tagasunod ng Panginoon, pero hindi sila nagiging kaiba-iba sa mundo. Parang nag-aangkin lamang na sila ay tagasunod ng Panginoon. Hindi po to yun ang nais ng Panginoon na ipinapahayag mo lang siya sa iyong bibig, pero sa buhay mo hindi mo kayang maipakita kasi meron ka pang pagmamahal sa mundong ito. Kaya mga kapatid, ngayon sa ating pag-aaral ng chapter 33 ng Messages to Young People, nawa may pagkakaiba tayo sa mundong ating ginagalawan. Huwag tayong makiayon sa mundong ito, ngunit mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Ano man yung kaguluhan, mga kapahamakan na nasa mundong ito, that's normal. Nawa lumakad po tayo ayon sa kaloob ng Panginoon. Na gaya ni Enoch na lumakad siya sa Panginoon, lumakad siya sa landas ng Diyos kahit na madilim ang kanyang buhay sa mundong ito. Na kahit lumalakad siya nakatira siya dito sa mundong ating ginagalawan, ay napakadaming kasalanan, ay lumalakad pa rin siya na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ipanalangin natin na hindi tayo mapanghinaan, kundi maging malakas pa tayo sa ating pananampalataya. Na kahit tayo naglalakbay sa makipot na daan, alam natin ang ating patutunguhan. Alam natin na in the last days, tayo ay ililigtas ng Panginoon, hindi lang dito ngayon, kundi sa darating pa, hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya ipanalangin natin na malakaran natin ang mga katotohanan na ating
nalalaman. Kaya purihin ang Panginoon and God bless po sa ating lahat. Thank you for watching po.